Ang AI ang nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Hindi na naghihintay ang digmaan sa mga taong gumagawa ng desisyon. Hindi na nito kailangan ng mga general. Hindi na nito kailangan ng mga tropang panlupa. Ang mga algorithm ang nagpoproseso ng datos mula satellite at drone sa ilang segundo para tukuyin ang target at unahin ang pag-atake, kung saan milyon-milyong inosente ang maari nakasalalay sa isang linya ng code. Ako si Josh at sa episode na ito ng The Infographic Show, aalamin natin kung paano ginagamit ng militar ng US ang advanced AI sa digmaan nila kontra Iran. Ang AI warfare ay parang galing sa isang sci-fi na pelikula, pero lalo itong nagiging realidad sa bawat araw na lumilipas. Ang militar ng US ay humaharap sa kinabukasan ng digmaan na nakakatakot at hindi tiyak. Noong Marso 2026, habang nagpapatuloy ang digmaan ng US sa Iran, sinabi ni Admiral Brad Cooper, pinuno ng US Central Command o CENTCOM, ang ating mga tauhan sa labanan ay gumagamit ng makabagong AI tools. Tinutulungan kami ng mga sistemang ito na salain ang maraming datos sa ilang segundo para makagawa ang mga lider ng mas matalino at mas mabilis na mga desisyon bago pa makarespond ang kalaban. Hindi lang ginagamit ang AI sa simpleng analysis, kundi aktibo rin itong pinoproseso ang real-time na impormasyong panektik sa larangan ng labanan. Tinutukoy nito ang banta, pinipili ang target, nagbibigay impormasyon sa desisyong militar at nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay. Bagong teknolohiya pa lang ito, pero bahagi na ang AI sa digmaan sa ika-21 siglo. Bagamat nakita ni Admiral Cooper ang benepisyo, marami pa ring eksperto sa militar at teknolohiya ang nagbabala na ito ay simula pa lang ng isang mapanganib na landas. Kapag bumilis ang digmaan dahil sa makina, paano makakasabay ang tao? At kung papayagan natin gamitin ang AI sa pagbibigay ng impormasyon para sa mahahalagang desisyon sa militar, gaano katagal bago ito mismo ang gumawa ng mga desisyong yon? Palaging magkaugnay ang inobasyon at digmaan. Ito ang dahilan kung bakit ibang-iba na ngayon ang laranan ng labanan kaysa noon. Dati, espada, sibat at pana ang gamit sa digmaan. Nang dumating ang musketa at kanyon, nagbago ang lahat. Sumunod ang mga rifle, maikin ng baril, tangke at bomba, bawat teknolohiya ay nagbago sa labanan. Nagpabago ng takbo ng digmaan ang radar noong ikalawang digmaang pandigdig. Nagbunsod ng pangamba sa Cold War ang mga sandatang nuklear at binago ang mga tuntunin ng digmaan magpakailanman. Hindi rin tsak ang susunod na mangyayari. Nang matapos ang Cold War, nagsimula tayo makakita ng mas aktibong paggamit ng mga computer at sa mas malawak na paraan sa larangan ng labanan at higit pa. Noong una, simple lang ang tungkulin nila at mas mabilis silang magproseso ng datos kaysa sa buong grupo ng data scientist. Kalaunan, lumawak ang kanilang mga gawain. Nagimbak sila ng satellite images, sumagap at nagsuri ng komunikasyon ng kalaban at minonitor ang tao at supply. Pero ngayon, mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Di naglaon, naging mas makapangyarihan at mahalaga ang computer sa militar sa buong mundo. Biglang nagunahan ng mga bansa na manatiling isang hakbang sa unahan ng kanilang mga karibal, hindi lang sa mga tangke, misil at iba pang pisikal na kadamitan, kundi pati na rin sa virtual na mundo. Laging hinahanap ng mga bansa ang paraan para maisama ang bagong teknolohiya sa kanilang estratehiyang militar. Bilang pinakamalakas na militar at na may pinakamalaking budget sa depensa, nais din ng Estados Unidos maging nangungguna sa digital na larangan. Noong 2017 nadlunsad ang Estados Unidos ng Project Maeve dahil nababahala silang nauungusan sila ng mga karibal sa AI sa depensa. Layunin nitong gamitin ang machine learning sa intelihensyang militar. Noong una, malinaw na layunin ng Maven ang gamitin ang AI para mas mabilis suriin ang maraming drone footage at surveillance data kaysa sa alinmang pangkat ng tao. Dahil lang lumitaw ang mga teknolohiya ng drone at gumanda ang satellite communications, noong unang bahagi ng ika-21 siglo, nagsimulang mangolekta ang militar ng mas maraming datos kaysa dati. Halos sobra-sobra na ito. Ang mga military analyst ay kailangang suriin ang libu-libong oras ng video at milyon-milyong larawan, mas marami ito kaysa kayang iproseso ng kahit buong team. Dahil sa dami ng impormasyon, mas mahirap makakuha ng insight at matukoy ang mahahalagang datos. Kaya nagsimulang magtanong ang mga analyst, paano kung ang mga computer o mas eksakto, mga artificial intelligence agent ang tumingin at mag-analisa ng lahat ng datos na yon. Diyan pumasok ang Project Maven. Sinimulan ng mga inhinyero turuan ng AI na manood ng video at tumingin ng larawan para maintindihan ang nakikita nila. Nagsimula na silang makilala ang mga sasakyan, gusali, tao at mga armas. Bigla, imbes na buong team ng tao ang nanonood ng walang katapusang oras ng video footage, ang mga AI agent na ang gumagawa nito para sa kanila. Mas mabilis nila itong nagagawa. Nagdala ang AI ng bagong antas ng husay sa pagsusuri ng intelihensya. Pero hindi dito nagtapos ang Project Maven.
Sa pagdaan ng panahon, pinahusay ng US ang Project Maven. Sinanay ang AI hindi lang para magsuri ng datos, kundi para tumulong sa pagdedesisyon at gumawa ng sarili nitong mga rekomendasyon batay sa natutuhan nito. Lumawak ang impluwensya ng AI kaya humantong ito sa kamakailan nitong pag-deploy sa Iran. Ang makabagong militar na intelihensya ay galing sa mas maraming pinagkukunan tulad ng drone, satellite at tao. Madalas, may mga pattern sa pagitan ng iba't ibang datos at bawat isa ay bahagi ng mas malaking palaisipan. Dati, ang mga human analyst ang nagtatukoy at nagsasama ng mga piraso para makita ang mas malaking larawan. At ngayon, kaya na itong gawin ng AI para sa kanila. Maaring makita ng AI ang isang convoy ng kalaban na gumagalaw sa isang partikular na direksyon gamit ang satellite imagery habang natutukoy din ng kakaibang komunikasyon sa radyo sa parehong lugar. Pagkatapos, maaari nitong suriin ang datos na geographical at datos ng kalupaan, pinagsasama-sama ang lahat ng impormasyon upang mahulaan kung saan maaring tumungo ang convoy sa susunod. Magbibigay din ito sa mga lokal na ground team na makapaghanda laban sa mga unit ng kalaban bago pa man sila dumating. Sa puntong yon, hindi na background factor ang AI sa militar. Aktibo na itong kalahok sa kill chain at may aktibong papel sa kung sino ang tinatarget. At kapag pinag-uusapan natin ang kill chain, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga yugto na karaniwang nauuwi sa isang pag-atake laban sa kalaban. Ang mga militar sa buong mundo ay gumagamit ng iba't ibang modelo ng kill chain at isa sa pinakakaraniwan ay ang F2T2EA model. Hinahati nito ang proseso sa 6 na mahalagang yugto. Sa unang yugto, ito ay find o hanapin. Tungkol ito sa pagtukoy ng target ng kalaban gamit ang surveillance, reconnaissance at iba pang intelihensya. Susunod ay fix o tukuyin ang eksaktong lokasyon nito. Layunin dito na matukoy ang eksaktong lokasyon ng target gamit ang datos o bagong impormasyon. Ang ikatlong yugto ay pagsubaybay. Binabantayan ang galaw ng target hanggang magpasya sa susunod na hakbang. Pagkatapos ay papasok na ito sa yugto ng target. Sa puntong ito, ang mga puwersang militar ang magpapasya kung anong sandata o kagamitan ang gagamitin laban sa target, kadalasang isinasaalang-alang ang halaga at kahalagahan nito. Ang ikalimang yugto ay engage o salakain. Ito ang yugto ng aktual na paggamit ng sandata laban sa target. Sa huling yugto, assess, sinusuri ang epekto ng pag-atake at resulta ng operasyon. Ang buong proseso ay isang masalimuot na hanay ng mga hakbang na kinabibilangan ng pagtuklas, pagsusuri, pagkilala at paggawa ng desisyon. Bawat isa sa mga prosesong ito ay nangangailangan ng tumpak at napapanahong impormasyon. Sa loob ng mga dekada, tao ang nagsusuri, namamahala at gumagawa ng desisyon sa mga prosesong iyon. Dahil sa mga proyektong tulad ng Project Maven, unti-unting kinukuha ng AI ang ilang gawaing iyon. Kayang tukuyin ang mga bagay sa satellite imagery, suriin ang pattern sa surveillance videos, at tukuyin ang kakaiba sa signals intelligence. Maaari rin itong magmungkahi ng susunod na hakbang o target para sa mga susunod na pag-atake gaya ng nangyayari sa Iran. Pero una sa lahat, ang isang AI na ginawang sandata ay nakakatakot isipin, kaya siguraduhing i-like, i-share at mag-subscribe bago magdesisyon ng algorithm na ikaw na ang susunod. Ayon sa maraming ulat, umasa ang militar ng US sa mga AI system mula sa higanteng kumpanya sa teknolohiya na Palantir upang tumulong tukuyin ang mga posibleng target para sa mga airstrike. Dahil sa pagsusuri ng classified satellite data at surveillance intelligence, mabilis na natutukoy ng Project Maven system ang mga prioridad na target. Gumagawa ito ng listahan ng mga lokasyon kung saan maaring magpaputok ng mga misail o magbagsak ng bomba ang puwersa ng US. Ayon kay Admiral Cooper, hindi pa AI ang gumagawa ng mga desisyon, ngunit mahalaga na ang papel nito sa pagsusuri ng intelihensya. Tao pa rin ang may huling desisyon, pero ang mga advanced na AI tools ay nakakabawas ng oras ng mga prosesong dati inaabot ng oras o araw sa ilang segundo na lang. Madaling makita kung bakit nais gamitin ng militar ng US at iba pang pangunahing kapangyarihang militar ang teknolohiyang ito. Ang dami ng datos na kayang suriin nito ay kayang lubos na magpataas ng kahusayan ng militar. Tulad ng nakita natin sa mga unang yugto ng digmaan laban sa Iran, sa unang 4 na araw ng labanan, sinabi ng Pentagon na tinamaan nila ang mahigit 2,000 target sa buong teritoryo ng Iran. Walang kapantay ito. Ang ganitong bilis ng pag-atake ay pinangungunahan ng AI system na mas mabilis kumuha ng impormasyon kaysa tao o lumang software. Ayon kay Jessica Dorsey, Assistant Professor ng International Law sa Utrecht University, sa unang 6 na buwan ng kampanya laban sa ISIS, tinamaan ng koalisyon ng halos 2,000 target sa Iraq at Syria. Ihambing ito sa mga ulat ng kampanyang ito kung saan pareho ang bilang ng mga pag-atake ng US sa unang 4 na araw pa lang. Ipinapakita nito ang laki at bilis ng pantama sa mga target. Hindi magiging posible ito kung wala ang AI para matukoy ang ganoon karaming target at magsagawa ng ganoon karaming pag-atake ng mabilis.
Sa totoong sitwasyon ng digmaan, napakahalaga talaga ng bilis. Kapag mas mabilis kang kumilos kaysa sa kalaban, nakakalamang ka ng isang hakbang. Maari mong mahulaan, maagapan at kontrahin ang mga galaw nila bago pa sila magkaroon ng pagkakataong kumilos. Ito ang positibong bahagi ng pagsasama ng AI sa kill chain. Ito ang dahilan kaya sobrang excited ang US officials sa teknolohiyang ito. Ayon kay Director Frank Whitworth ng National Geospatial Intelligence Agency, gusto naming gamitin ito sa lahat, hindi lang sa pagtukoy ng target. Noong Enero 2026, sinabi ni kalihim ng digmaan Pete Hegseth, magiging AI first na puwersang pandigma tayo sa lahat ng larangan. Nangako siyang palalawakin ang pag-eksperimento at aalisin ang hadlang ng burokrasya sa militar. Ngunit ang mabilis na pagsusuri at paggawa ng desisyon ng AI ba ay isang eksklusibong kalamangan o maaari rin ba itong maging isa sa pinakamalalaking panganib na nakita ng mundo ng militar sa mga nakaraang taon? Iyan ang mga tanong ng mga nagdududa at nag-aalalang kritiko na may mabuting dahilan. Bukod sa kill chain, kilala rin sa militar sa buong mundo ang OODA loop, magmasid, magsuri, magpasya at kumilos. Ang mga terminong ito ay tumutukoy sa mga yugto ng pagpaplano at pagsasagawa ng pag-atake o paggawa ng mahalagang desisyon sa militar, kung saan mahalaga rin ang bilis. Kung mas mabilis ang kilos ng puwersa sa loop, mas madali nitong makontrol ang larangan ng labanan o mabigla ang kalaban. Kapag bihasa ka sa OODA loop, bihasa ka rin sa makabagong pakikidigma. Pinaikli at pinapasimpol ng AI ang 4 na yugto ng loop. Halos agad na nakapagmamasid at nakapagsusuri ang mga algorithm, pinoproseso ang impormasyon para magpasya at magbigay ng instant na rekomendasyon sa kilos. Ito ang ibig sabihin ng mga analyst kapag tinutukoy nila ang machine speed warfare, isang modelong malapit na sa hinaharap ng mga operasyong militar kung saan ang mga siklo ng pagdedesisyon ay tumatagal lamang ng ilang minuto o kahit ilang segundo. Punto kung saan mas mabilis at epesyente na ginagawa ang mga aksyon kaysa dati. Pero kapag ganito, kabilis ang takbo ng digmaan, paano makakasabay ang mga tao? At mas mahalaga, paano sila makakasiguro na tama ang kanilang mga desisyon? Ang AI, sa kabila ng bilis, epesyensya at iba pang mga benepisyo nito ay hindi perpekto. Maaring magkamali dahil bago pa lang ang teknolohiya at may mga dapat nang ayusin. Nakita na nating nagkakamali rin ang generative AI tools at large language models. Ipinapakita nila ang maling pahayag bilang totoo o nag-iimbento ng maling impormasyon bilang sagot. Matalino man ang mga modelong ito, nakabase lang sa datos ang talino nila at maaaring mali ang datos. Maaaring maglaman ito ng mga kamalian, pagkiling at mga bagay na hindi napapansin. Kapag ginamit ng AI ang datos na yon, maaari nitong mamana ang parehong mga anomalya, hindi pagkakaintindihan at mga pagkakamali. Ganito kung bakit madalas magkamali ang AI model at agent, hindi nila nakuha ang buong larawan o tamang impormasyon sa pinag-aralang datos. Ganyan nakakamali ang mga algorithm ng pagkilala ng larawan sa pagtukoy ng bagay sa litrato. Ganyan din kung bakit minsan napagkakamala ng mga facial recognition system ang isang tao sa iba. Kaya rin nagkakaroon ng mga issue ng banggaan at aksidente ang mga self-driving na sasakyan. Magkaiba man ang teknolohiya at sistema, isa lang ang pinagmulan ng kanilang pagkakamali. Kahit matalino ang AI, hindi nito kayang intindihin ang mundo gaya ng tao. Hindi nito nakikita ang konteksto, data lang ang nakikita nito. Nakikita nito ang mundo bilang mga 1 at 0 at sinusubukan nitong maghanap ng mga pattern sa mga numero. At ayos lang naman yon hanggang sa isang punto. Tulad ng maling data, ang mga pattern ay pwedeng magdulot ng maling akala. Maliit lang ang epekto kung magkamali ang generative AI tool o magbigay ng bahagyang maling impormasyon ang large language model sa tao. Pero pagdating sa mga aplikasyon sa militar, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan ng buhay o kamatayan ng mga tao. Isipin mo kung ang isang military AI algorithm ay nagkamali at itinuring na kalaban ang ilang sibilyang sasakyan bilang isang convoy ng kaaway o kung napagkamalan nito ang isang gusaling sibilyan tulad ng paaralan o ospital bilang isang command center ng militar. Maaring magkamali ang mga tao. Puno ang kasaysayan ng masasakit na paalala ng militar na nagtitiwala sa maling impormasyon at nagkakamali ng desisyon. Pero kapag ang digmaan ay nangyayari sa mas mabagal at mas tradisyonal na paraan, mas may oras para matukoy ng tama ang mga pagkakamaling yon at maiwasan ang mga ito bago mangyari. Noong nakaraan, ang mga komander ay gumugugol ng mga araw o kahit linggo sa pagpaplano ng mga operasyon. Sinisigurado nila ang kanilang mga datos at kinukumpirma ang kanilang mga hinala bago magsimula ng malalakas na pag-atake laban sa kalaban. Kung magpapatuloy ang mga modernong militar sa mabilisang digmaan gamit ang makina, mawawala ang pribilehiyo ng mga commander.
Makakatanggap sila ng listahan ng mga target mula sa AI at magbibigay sila ng utos na atakehin ng mga iyon. Hindi na nila palaging magkakaroon ng oras para beripikahin ang bawat impormasyon o kumpirmahin ang bawat target sa listahan. Mas magiging abala sila sa mabilis na kilos para manatiling nangunguna sa mga kalabang posibleng gumagamit din ng mga platapormang pinapagana ng AI sa pagplano ng pag-atake. Kahit sinabi ni Admiral Cooper na bawal ang AI magpalipad ng misil o maghulog ng bomba, madali pa rin makita kung paano ito mauuwi sa sakuna. Sa katunayan, maaaring nangyari na ito. Isa sa pinakakilabot na kwento sa simula ng digmaan sa Iran ay ang pambobomba sa isang paaralan ng mga babae sa katimugan ng bansa. Hindi bababa sa 170 katao ang nakumpirmang namatay at marami sa mga biktima ay mga bata. Bagamat kulang pa ang detalye, mukhang American Tomahawk missile ang tumama sa paaralan base sa mga kuha ng insidente. Taliwas ang ebidensyang ito sa mga pahayag na Israel Defense Forces o puwersang Iranian mismo ang umatake sa sarili nilang mga tao. Ang balitang ito at ang ulat na gumagamit ang US ng AI sa pagpili ng airstrike targets ay nagdulot ng nakakakilabot na tanong. Posible kayang nagkamali ang AI sa pagkilala sa paaralan bilang base militar ng Iran kaya naging sanhi ng pagkamatay ng mga bata? Habang wala pa ang kumpirmasyon, dumarami ang ebidensya sa teoryang iyon na diskubre ng mga mamamahayag na nagsisisiyasat na dating bahagi ng base ng hukbong dagat ng Iran ang paaralan. Maaring ginagamit pa rin ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang paligid ng lugar sa ilang paraan. Pagsapit ng 2016, napadera na ang paaralan at may mga bagong pasukan na idinagdag sa pagitan ng unang bahagi at kalagitnaan ng taong iyon. Makikita sa Google Earth photos mula 2017 ang panlabas na palaruan. Noong 2022 binago ang complex at nagtayo ng mga pader para makabuo ng katabing klinikang medikal. Maaring umasa ang AI ng Amerika sa lumang datos, kaya itinuring nitong lehitimong target ang paaralan o baka mali ang pagkaunawa nito sa konteksto at sa mga pagbabagong naganap sa estruktura sa pagdaan ng mga taon. Kahit na bahagi ng IRGC compound ang paaralan noon o sa panahon ng pag-atake, hindi pa rin ito tamang target militar. Nanawagan ang mga grupo para sa karapatang pantao na magsagawa ng investigasyon ukol sa krimen ng digmaan kaugnay ng pag-atake. Dagdag pa rito, ayon sa ilang mga ulat, ang paaralan ay isa lamang sa libu-libong gusaling sibilyan na nasira na sa mga pag-atake. Kasama sa target ang pamilihan, lugar ng palakasan at iba pa. Lumalala ang takot na maaring maling matukoy ng AI ang ilan sa mga lugar na ito. Maaring hindi direktang nakapag-ambag ang Project Maven sa mataas na bilang ng nasawing sibilyan sa digmaan na yon. Ayon sa ulat, higit 1,200 na ang namatay sa unang 12 araw. Sabi ng mga opisyal ng depensa, kailangang suriin at aprubahan ng tao ang mga target bago ang anumang pag-atake kahit AI ang tumukoy. Sinusunod ng militar ng US ang matagal ng proseso na may maraming yugto kung saan may mga legal na tagapayo na sumusuri sa bawat target at nagpapasya kung aaprubahan o tatanggihan ang pag-atake sa lugar na iyon. Di pa malinaw kung sino ang nag-apruba o kailan binigay ang pahintulot sa pag-atake sa paaralan. Maaring matagal nang isinama at naaprubahan ng paaralan sa target list bago pa nagsimula ang Operation Epic Fury. Dahil dito, maaring walang kinalaman ang Maven sa pagpili ng paaralan. Ang alam natin ay ang pag-asa sa AI sa kabila ng kakulangan nito para gumawa ng target list at magbigay ng impormasyon sa mahahalagang desisyon sa militar ay napakadelikado at maaaring magdulot ng masamang resulta. Inamin ni retiradong General ng Air Force Jack Shanahan na pinamunuan niya ang unang pagsasama ng AI sa pakikidigma ng Pentagon sa Project Maven noong 2017. Ngunit palagi siyang may agam-agam tungkol sa kung paano maaring magamit sa maling paraan ang teknolohiyang ito. Ayon sa kanya sa Washington Post, habang bumibilis ang digmaan at tumataas ang presyon sa paghahanap ng target, dapat may mga pagsusuri at pananggalang. Pwede mong makita ang mga pagkakamaling posibleng magdulot ng kaswalti sa mga sibilyan at collateral damage. Sa usapan ng pambobomba sa paaralan, malinaw ang pagsusuri ni Shanahan. Nakakalungkot ang nangyari at hindi na dapat maulit. Sinumang naniniwalang basta-bastang lulutasin ng AI ang kalituhan at mga sagabal sa digmaan ay nagsisinungaling. Nakikita natin na unti-unting pumapasok ang AI sa mas marami pang aspeto ng makabagong buhay, mula sa medisina hanggang edukasyon, pananalapi at libangan. May potensyal itong magdala ng maraming benepisyo, pati na rin ng mga bagong hamon na kailangang lampasan ng sangkatauhan. Ngunit ang digmaan ang tanging larangan kung saan ang paggamit ng AI ay maaring maging pinakamatindi at pinakanakababahala. Ang pagkumpirma ng mga puwersa ng US na ginagamit na ang AI sa aktibong operasyong militar ay malaking pagbabago para sa militar at sangkatauhan.
Ang mga algorithm ay nakaapekto na sa mga desisyon sa labanan, kung saan AI agents ay aktibong kalahok sa mga desisyong may kinalaman sa buhay o kamatayan. Sa ngayon, limitado pa rin ang kanilang kontrol sa isang tiyak na antas. Ngunit kapag tuluyan ng bumilis ang digmaan sa bilis ng makina, tiyak na lalawak at lalalim ang partisipasyon at impluensya ng AI. Pag nangyari yon, wala nang balikan. Kapag AI na ang nagdedesisyon sa bilis ng makina, nakakatakot ang resulta, hindi lang sa digmaan. Sa katunayan, ipinakita na ng AI na kaya nitong gumawa ng matitinding hakbang para protektahan ang sarili nito. Panurin ang video kung saan sinubukan ng AI pumatay ng tao para hindi patayin at makita kung hanggang saan ito kayang umabot. Pwede mo ring i-click ang video na ito.